Sambahin ang poon, mag-iwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang mga kapatid, tayo po'y magpasalamat na tayo'y muling nakabalik sa harap ng ating mahal na Poon dito sa kanyang pambansang dambana sa biyaya ng ulan. Palakpakan po natin ang mahal na Poon. Kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal, ipagkatiwala rin natin sa Panginoon maging ang ating mga kasalanan upang mapa sa atin ang kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Atin pong ginugunita ngayon si San Luis Gonzaga, isang namanata sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis Gonzaga, ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kung hindi man sa pambihirang buhay na sakdalinis. Sa ngalan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocosias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas, na anak ni Ocosias, ay naitakas ng tiya niyang si Josaba, na anak ni Haring Horam, at kapatid ni Ocosias. Itinago niya ito, pati ang tagapag-alaga, sa isang silid. Kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon, at doon itinagong 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joaida ang mga pinuno ng mga Kreteo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari.
Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng inutos sa kanila ng saserdoteng si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joiada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata na pananggalang na nasa bahay ng Panginoon, at bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar. Nakahanda sa anumang mangyayari, ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito. Iniabot ang aklat ng kautusan. Binusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan. Mabuhay ang hari! Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Joiada sa mga kapitan, ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang susunod sa kaniya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa daan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Joiada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Joiada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoon ang maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lungsod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ikay pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bagay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Poon na bing tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon
ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaawan niya ay mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Magsitayo po ang lahat. Mapaladang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa tadika. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may mga naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang tanga at kalawang at walang makapapasok upang magnakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Maraming salamat po sa inyong pagparito sa pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno. Kaya nga po, dito po sa Quiapo, tunay tayong mapalad dahil ang mahiwagang pagkilos ng Diyos sa ngalan ng pagliligtas sa sanlibutan ay dito mismo sa ating simbahan nauulit at nagaganap. Anong ibig ko pong sabihin? Di po ba bago isinilang ang ating pong Jesus Nazareno, kinailangan ng Diyos na hirangin si Juan Bautista, ang huling propeta, dahil ang kasunod niya ay ang Mesiyas na. Kaya't inihanda ni Juan Bautista ang buong sangkatauhan sa pagdating ng Mesiyas, ang mahal na poong Jesus Nazareno. At ito rin hong parokya, ang Quiapo, sa unang-una pa, sa simula pa, parokya na ni Juan Bautista. Ngunit ito ang naging tahanan, ito ang tumanggap, at dito ngayon matatagpuan, dito nananahan, pambansang dambana na nga ng poong Jesus Nazareno. Sadyang inihanda ni Juan Bautista, noon pa man hanggang ngayon, ang bawat isa sa ating mga deboto upang tanggapin at kilalanin ang mahal na poong Jesus Nazareno. O baka sabihin nyo, hindi na tayo magsisimba sa Lunes, naghomilia na si Father. Magsimba ho tayo sa Lunes, wala hong pasok. At malaking kapistahan po yan dito sa Quiapo, piyesta ng Quiapo Church at ng Quiapo District dahil si San Juan Bautista ang ating patron na siyang naghahanda sa atin sa mahal na pong Nazareno. Now,
ang atin hong ebanghelyo ay tiyak kong narinig na natin ng makailang ulit. Kaya't dadagdagan ko na lang po ang ating kaalaman na napakadali lang namang maunawaan na para sa Panginoon ang dapat nating pinag-iipunan at pinaghahandaan, pinagkakaabalahan at ay hindi ang kayamanang nasisira, naluluma at nawawala na hanggang lupa lamang, kundi ang sabi niya, pagsikapan ninyong mag-impok ng kayamanan sa langit. Mag-impok ng kayamanan sa langit. Meron hong isang kasabihan ng mga Hudyo. I suppose you must have heard this already sa akin o kahit sa iba. They said, shrouds have no pockets. Father, ano yun? English na naman yan Nosebleed na naman tayo. Simple lang naman di ba? Shrouds have no pockets. Alam po natin yung shroud, di ba? The shroud of Turin. Yan po ang ginagamit ng mga Hudyo na balabal sa yumao o sa pumanaw. Balabal panlibing. Shroud. The shroud of Turin. At ang sabi nila, shrouds have no pockets. Wala daw bulsa ang balabal panlibing. Nangangahulugan, wala tayong madadala sa langit, kundi ang dala natin sa lupa ay hanggang hukay lamang. Kanina nga sa misa ko sa 12:00 doon sa Jose Reyes Hospital, bigla akong sumagi sa aking isip, ito siguro ang dahilan, malaking kaugnayan sa salitang ukay. Marami sa atin mahilig mag-ukay-ukay. Ang suot siguro natin ngayon, ukay. Di ba? O yung gamit natin, galing yan sa ukay. Nahilig din ako noon. Pero ang ate ko bumibili sa akin ng ukay na pangtrabaho, pang garden. Pero napansin ko biglang sumagi inspirasyon. Ukay, hukay. Di ba? May hawig, hindi lang sa tunog na maaari yung atin hong nabibili sa ukay-ukay galing sa hukay. Dahil anumang meron tayo sa lupa ngayon, branded na damit, branded na mga sapatos at mga bag, hanggang hukay lang yan. At pagkatapos sa hukay, baka pakinabangan ng iba. Dahil wala tayong madadala sa langit, maliban sa kabutihan at magagandang karanasan. Kaya, the moral of the story is, marami naman kayo natututunan sa akin. Dagdagan na natin, huwag ninyong sasabihin moral lesson, babagsak tayo sa English. That's wrong. Father, English class ba ito? Hindi dagdagan natin yung ating karunungan. No? Hindi moral lesson. Either you say the moral or the lesson. Huwag pagsasamahin yung dalawa. That's wrong English. It's the moral or the lesson. So the moral of the story is that anumang mayroon tayo ngayon, ito nawa ang maghatid sa atin sa Diyos, sa langit. At kung ito hindi natin madadala sa langit, ito nawa ang maghatid sa atin sa langit na siyang ihahatid natin sa mga kapwa nating gipit. Kaya ba natin yon na yung ating pinaghirapan, yung ating pinag-ipunang damit, pinag-ipunang sapatos, pinangarap na bag, may sentimental value, ibibigay ko, i-share ko sa iba. Father, wag naman. Iba na lang. May may special value, may sentimental value sa akin hindi nga natin madadala sa kabilang buhay Hanggang hukay lang yan So ngayon pa lang, bago pakinabangan ng iba, kasi tiyak pag tayo namatay, iba ang makikinabang. Sa halip na sila ang magbigay, ibigay na natin, ito nawa ang magamit natin at magdala sa atin
upang siyang maghahatid sa atin na tulungan, kalingain, bahaginan ng iba. At ang karanasang ito ng pagtulong, ang karanasang ito ng tayo nagbahagi at ng magandang loob, ang siyang maghahatid sa atin sa kabilang buhay. Hindi ho natin madadala. Ngayon, classic example, anong hawak ninyo? Cellphone. Hawak ninyo ang inyong mamahaling mga bag. Suot ang mga nagagandahang mga alahas, jewelries. Hanggang hukay lang yan. Kaya kung yan ho'y mabubulok lang, mawawala, masisira, ipamigay nyo na ho. Pamigay na. Itulong sa iba kung kailangang ito ang makatutulong sa atin para yung walang ipampagamot, siyang maging instrumento ang ating bigay para sila'y gumaling. Ang walang pangmatrikula, magpapasok ka na, siyang makapagtustos para sa pag-aaral ng iba. Yung walang pang-placement dahil gusto mag-abroad, ibenta ho natin yung ating mga gamit at mga possessions at itulong sa mga gustong mag-abroad. Marami hong pagkain sa ref o kaya sa atin hong pantry. Wow, yayamanin, pantry. Cabinet. Huwag mag-impok. Kakainin lang yan ng daga o maluluma. Ipamigay, itulong sa iba. Marami ho ang nagugutom na pamilya. Ito ang nais sa atin ng Panginoon, na dito pa lang sa lupa, ang lahat ng kanyang pagmamagandang loob, lahat ng kanyang sa ati ipinahintulot, siya nawang maghahatid sa atin sa iba hanggang sa ang mga ito, ang karanasang ito ng pagtulong sa iba, ang siyang maghahatid sa atin sa harap ng Diyos sa kalangitan. Pag-ipunan ho natin ang yamang makalangit. Wala tayong ibang madadala sa harap ng Diyos, kundi kabutihan, kagandahang loob, na tayo'y mayroong tinulungan, tayo'y naging biyaya niya sa ibang mga naghihintay at umaasa, tayo ang naging kagaangan ng mga nabibigatan. Shrouds have no pockets. Wala ho tayong madadala. Ang lahat ng ating bitbit, hanggang hukay lang yan. Ngunit ang karanasan ng tayo'y nakatulong, naging biyaya, naging sagot ng Diyos sa kagipitan at pagkakulangan, pangangailangan ng iba, ang siyang tiyak na maghahatid sa atin sa harap ng Diyos at sa harap ng ating mahal na poon. Magkita-kita po tayo sa langit na walang dala, walang suot, walang alahas, walang mamahaling gamit, kundi mabubuting karanasan ng pagbabahaginan at kagandahang loob. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ng Panginoong Hesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit, kaya kaysa dito sa lupa. Ituon natin ang ating mga puso sa kalangitan at ang ating tugon sa bawat panalangin. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin, sa materialismo, sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pang mamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo.
Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan na mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Patuloy nating ipagdasal ang paggaling ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, ang kaligtasan ng lahat ng mga mahal natin sa buhay malayo sa ating piling. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. At hinding ipagdasal ang kaligtasan ng ating mga hukbong sandatahan at hukbong dagat na patuloy na nangangalaga sa ating bansa. Malayo nawa sila sa kapahamakan at manatiling iisang bansa, iisang bayan ang Pilipinas para sa mga Filipino. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Basbasan mo po ang lahat ng mga pamayanan, parokya at distrito na naghahanda para sa kapistahan ni San Juan Bautista. Naway matularan namin siya sa paghahain ng buhay para sa iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Diyos, lahat nating mga kahilingan. O Diyos, amang makapangyarihan, ibinigay mo sa amin si Jesus bilang huwaran. Masundan nawa namin siya, pakinggan nawa namin siya, at tularan nawa namin siya sa kanyang naging payak na pamumuhay. Alang-alang sa iyo, at alang-alang din sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat. Jesus Nazareno, alagad tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo'y aming inalay, aming piling pagpapalat, buhay na Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog, katulad ni San Luis Gonzaga, na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami higit na managana sa kayamanan mong bigay. Sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao tulad ni Luis Gonzaga na nagtalaga ng sarili para sa anak mong si Hesu Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ay binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng lahat. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nangilingon, dito mo rin nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, kabilang na si San Luis Gonzaga, na namuhay dito sa daigdig ng kalugut-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang magkakapatid sa isang Panginoon, sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro ng mahal na Poon sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salamat, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasahala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ating ibahagi ang yamang makalangit, ang kapayapaang bigay ng Diyos at pagsaluhan natin ngayon. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang ating huwaran, siyang dapat nating tularan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran sa halimbawa ni San Luis Gonzaga, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tulad po ng ating naging pagninilay, wala tayong madadala sa kalangitan, bagkus tanging kabutihan at magandang gawain. Kaya't anumang mayroon ho tayo ngayon, sana ito ang magagamit natin sa ngalan ng kabutihan upang makagawa ng maganda sa kapwa. Nang sa gayon, wala tayong aalalahaning maiiwan, kundi bitbit ang magagandang karanasan ng kagandahang loob, kaibigan, pakikipagkaibigan at kabutihan. Magkita-kita po tayong muli sa Lunes, dakilang kapistahan ng ating patron, si San Juan Bautista, sa kanyang kapanganakan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ating pong baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga pangalan at mga larawang kanilang taglay. Silang aming ipinagdadasal at isinisimba na di makadalo ngayon sa pagdiriwang. Gayun din ang kanilang mga daladalang imahen at dasalan. Ang lahat nawang ito, Panginoon, ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at patuloy na mag-impok ng langit ng kayamanan para sa langit. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Viva po Jesus Nazareno!